Tila sermon ang inabot ni Benhur Abalos ng DILG mula sa kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy matapos nitong sabihin na pugante ang butihing pastor. Sabi ng Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ, wala sa batas na maaring tawagin na pugante ang isang individual na hindi naman nahatulang guilty sa anumang kaso. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Kulang pa ang sermon sa tinuran ni Benhur Abalos ng paratangan nitong pugante si Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Tinuring ang abogado pero nakapagtatakang hindi niya alam ang batas. Ayon sa kampo ng KOJC, hindi may tuturing na pugante ang butihing pastor at ang 5 iba pa dahil hindi pa naman napapatunayan sa korte na may sala o guilty sila sa mga kasong kinakaharap. Yung fugitive from justice, legally under our present dispensation, he is not. Rodriguez versus Comelec, which was decided on July 24, 1996, will explain that he cannot be considered as a fugitive from justice because he has not yet been convicted, no, and he is still facing a case, and there is still a question as to the charge aspect, no? We are still questioning his indictment. So if you follow Rodriguez versus Comelec, he is not a fugitive from justice. Dagdag pa ng KOJC Legal Counsel na si Attorney Torion kung pagbabatayan rin ang desisyon ng Korte Suprema sa Labao versus Comelec case ay hindi rin masasabing pugante ang butihing pastor. If you follow Labao versus Comelec, which was decided on July 19 of 2016, you cannot also consider him as a fugitive from justice simply because of the fact that there must be evidence that he is evading the operations of the law. So, absent evidence that he is really evading the operations of the law, then you could not, conclude that he is, what you call this, he is a fugitive from justice. Giit pa ni Torion, wala ring katibayan na lumabas na ng bansa ang butihing pastor kung kaya't hindi pa ito dapat tawaging pugante. Kasunod niyan, sinabi rin ni Attorney Adam Jambangan, isa rin sa mga legal counsel ng KOJC, na kung pagbabatayan ng kahulugan ng pugante sa ilalim ng Republic Act 11983 o ang New Philippine Passport Act na bago lang na isa batas, ay hindi talaga masasabing pugante ang butihing pastor at iba pang mga kasama nito. That law, particularly Section 3, Paragraph J, defined the technical definition of what a fugitive from justice is. Basa. It has been defined by that provision that a fugitive from justice refers to those who flee under the following circumstance. The only circumstance that it cited is after conviction by a Philippine court to avoid prosecution. In the case at bar, there was no conviction yet. In fact, he was not yet arraigned. He was not yet been subjected. He was the jurisdiction over the person of Pastor Quiboloy has not been acquired yet. Alam nyo ba yung actually recently ko lang din nalaman yan yung warrant na yan yung sinasabi kasi 'di ba nagkaroon ako ng kaso about libel kay Trillanes and pinaliwanag sa akin nila Attorney Roque pati ni Attorney Topacio kung what is the warrant for, ibig bang sabihin nun guilty na o pagka iba yung subpoena pinatawag lang para ibig sabihin kasi sa atin ang dating ng subpoena nakalagot ka may subpoena ka na. Yung mga ignorante, di ba? Ganon. Kasi ganon yung mga tanga eh. Nag-comment pa sa akin, ignoranyo ka, meron kang ano. Ibig sabihin lang noon, pinagpapaliwanag ka kasi meron nagdemanda sa'yo. Di ba? O magpaliwanag ka. So ikaw naman, nagpaliwanag ka. Tapos, paglalabas lang ng warrant, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin, hinuhuli ka na nila. Okay? That warrant, kukunin ka, sasama ka sa korte ngayon, di ba? Na sasabihin ng korte sa iyo, you are now under our jurisdiction. Ibig sabihin, okay, simula na. Magsisimula na tayo ng kaso at eto na, ikaw ay kasama ka na. Ibig sabihin, you now have to follow the court. Yun lang ang ibig sabihin ng warrant na yon. O, kaya nga pwede ka mag-bail kung bailable yung iyong kaso. So, ganun yun. Hindi ka makukulong. Parang ganun. Kasi, kaya nga, eto,
Meron nga sabi, tinanong ko yun, di ba ginagawa yan, yung ginagawa ng mga pulis, mga loko-lokong pulis, lalong-lalo na gusto nilang pagtripan yung tao. I-serve nila yung warrant ng Friday night or afternoon. Kasi Saturday, Sunday, wala nang piskal na pwedeng mag-release sa'yo o tumanggap ng bail mo. Hindi din. Nagkaroon na rin po ng solusyon yan. Okay? According sa sa ating abogado, meron na tayong tinatawag na parang over the weekend na piskal na nagtatrabaho. Ibig sabihin, pwede kang mag-bail doon. Kasi nga, the warrant is not supposed to be ikulong ka. Ipasok ka lang sa jurisdiction ng court. Yun ang paliwanag sa akin. So, ibig sabihin, eto pong kay Pastor Kibuloy, sinasabi lang ngayon, kaya nga sinabi nung huling abogado, nakalimutan ko yung pangalan hindi pa siya nasa jurisdiction ng court, kinukuha pa, hinahanap pa lang siya para kunin siya at ipasok sa jurisdiction ng court. At yun nga lang, hindi bailable yung kasong ikinaso sa kanya. Kasi nga, alam mo naman itong mga gumawa at nag-imbento, para hindi bailable. Kaya nga 'di ba yung ibang ginagawang gimmick para hindi maging bailable, tataniman ng droga, kung hindi droga itataniman ng baril para hindi bailable. Kahit wala namang kinaugnayan doon sa kaso. So ito, ang kaso sa kanya talaga hindi naman wala naman dito, na-dismiss na nga dito dati. Ang talagang kinakasuhan sa kanya sa Amerika. Binuhay na lang dito para hindi maging bailable yung kaso niya. Para pwede siya ikulong, maganda tignan, pag nakulong, nahuli. Parang sa kanila, success yun. Ganun ang gusto nila mangyari kay Pastor Kibuloy. Tapos, tama si Ka Eric dun sa sinasabing, alam mo, merong ginawang pautot itong mga komunista na congressman natin. Sabi nila, yung Duterte Kibuloy Syndicate. Yan yung papakuno ng ng mga komunista diyan Sinasabi nila Duterte Kibuloy Syndicate. So ibig sabihin pinalalabas talaga nila, kaya nila kinukulong ito para palabasin masamang tao si Kibuloy at si Duterte. Yun talaga ang target diyan. Kaya nila pinalalabas at dinidiin yan. Ang pinaka-target po niyan ay 2028 election. Kasi magtataka kayo, bakit sobrang focus ng gobyernong ito kay Kibuloy at sa mga Duterte at Davao? Di ba ho? Tanga na lang ang hindi makakita niyan. Tanga na lang o yung mga bayaran. Kasi they're paid to close their eyes and their mouth. Tanga na lang po ang hindi makakita niyan. Binababoy ang Davao? Tanggalin yung 3 beses nagpalit ng sa isang araw? Sino nilagay? Controversial? Na guilty? Na nakulong na? Di ba ho? Na chief of police? Sinong gagong hindi makakaintindi na yan ay isang katarantaduhan? Sino ang hindi maniniwala sa sinasabi ng kapulisan na normal yan at walang politika dyan? Di ba? Kaso ni Pangulong Duterte na ICC na paulit-ulit na sinasalsal ngayon, tapos dinamay pa si BP Sara Duterte na dati naman wala doon. Meron na naman bagong pautot ngayon. Mamaya i-discuss din natin yan. Ikinokonek na siya sa Pogo. Di pa sinabi ko pa na simula yan. Yung Pogo na yan, yung pagdidikdik sa Pogo na yan, it's all about Duterte. Kaya nga lumabas sa sariling bibig, nadulas. Nadulas si Ontiveros. Mamaya papanood natin. Nadulas si Ontiveros na talagang gusto niyang i-connect si Duterte. Diyan sa issue ng Pogo. Pangatlo, si Pastor Kibuloy na alam naman natin talagang kilala yan sa Davao. As in sobra ayan po'y nire-respeto sa Davao. Respetado po yan. Mapamembro niya o hindi niya membro, respetado. Kami nga Kami yung mga banateros, walang biro ito. Ako po, lalo naman ako. Although ganun din naman yung mga kasamahan ko. Hindi kami yung tipong madaling mabola na bubulahin mo kami. Alam mo, ang dami-dami lumalapit sa akin, hindi ko as in entertain
Eto, unang imbitasyon ni Pastor Kibuloy sa akin, nag-alangan pa ako eh. Sabi ko, seryoso kayo? Bumabatikos ako dyan, ha? Hindi, totoo. Bumabatikos ako dyan. Sinabi ko sa kanila. Si Dada kasi yung kinausap eh, una. Sabi ko, bumabatikos ako dyan. Sigurado ba silang imbita? Oo. Ano sila, maayos silang tao, sinabi. As in, they're not mad because bumabatikos ka. Gusto lang nilang ipaliwanag sa'yo. Then I went there. I asked questions na matitindi. Even doctrine, nagtanong ako sa kanya. Hindi nga lang, sayang nga hindi na video, pero pumayag din pala silang i-video. Ang dami ko hong tinanong dyan. Tinanong ko yung mga ebidensya kung ano yung mga akusasyon sa kanya. At saka yung pagtanong ko, hindi yung pagtanong sumisip-sip ha. Kasi may mga ibang vlogger na nagtatanong pero hindi naman nagtatanong eh. Alam mo, sumisip-sip lang. Ako hindi kasi. Ito kasi ang prinsipyo ko ha. Ito totoo lang. If you cannot convince me that you are innocent, I cannot convince other people that you are innocent. You have to convince me and I am hard to be convinced. Choosy ako eh. Hindi, totoo, choosy talaga ako sa lahat ng desisyon sa buhay ko. Choosy ako. Hindi ako yung madaling mapaniwala, yung gullible. Maniwala kayo sa akin. Sa paghahanap ng kung ano-ano, hindi ako yung, okay ito. Nabola ka lang ng konti, okay ito. At yan din ang aking ipinamana sa mga, hindi naman pinamana, sinasabi sa Banateros. Na wag kayong basta gullible na magpapaniwala. Kaya nga nung nagkaroon ng imbitasyon si Robin, 'di ba? Si Paring Robin, sabi ni Paring kasi si Paring Robin, sabi ko, nauna ko na meet siya, nakasama ko nag-shooting kami, tapos nakwentuhan. Actually even before that, nakakakwentuhan na namin yan ni Mocha. Kaya lang more on si Mocha kasi nga siya yung nasa gobyerno noon, si Robin nasa kay Duterte. And nung nagkasama kami niyan, sinabi ko kay Coach Olit, Boss Dada, uy, may shooting uli. Barilan, basta magpuputok-putok kayo. Kasama yung mga artista. Sabi ko, kayo na lang pumunta. Tapos, observe. Mag-observe kayo doon. Tell me if okay yan si Robin o hindi. Okay? And it's your decision kung kayo ba ay susuporta sa kanya o hindi. Di ba? Alam mo, nagpunta sila. Pag-uwi, tinanong ko, kamusta? Tama ka. Kasi ganun ako eh. Ayokong isasaksak lang sa utak nitong mga to. Eto ha, kasi kaibigan ko to. Hindi ganun. You have to be convinced for you to convince other people that this man is good. Ganon din po ako pagdating kay Pastor Kibuloy. Di ba? Talagang I have to be convinced na hindi siya guilty, na hindi totoo yung mga akusasyon sa kanya para maikwento ko sa inyo. Kaya ako tanong ng tanong, hindi lang ako sa kanya nagtanong din ako sa mga tao niya. Tiningnan ko yung mga kasi pinirisinta nila sa amin yung mga ebidensya eh. Binusisi ko yun. Kasi hindi porket sinabing, eto, hindi ganun. Dapat bubusisiin mo. Tignan mo talaga. Kaya nga alam mo, eto, one of the motive nung hindi sumama yung aking tatay doon sa Hong Kong, which is, eto, cargo ng kapatid ko yan. Nagulat nga ako eh. Actually, nalaman ko na lang sa airport na kasama si yung parents ko. Kasi yung kapatid ko, alam ko kuripot yan eh. Hindi yan naglalabas. Nagulat ako, uy, sinama niya. Sinagot niya yung ang parents ko. Tapos sinabi ko na kagad sa kanila, Daddy, observe. Isa pa yan tatay ko, abogado yan eh. Oo, hindi yan yung tipong tanggap lang ng tanggap. Sabi ko, you observe. Tell me kung may maamoy ka na hindi maganda. Let me know kung these people are quote-unquote bullshitting us. Kasi ganito ang father ko Ang father ko, hindi yan nandyan para bula-bulahin kami. Tatay eh. Alam mo naman ang tatay, di ba?
Na, uy, ang galing-galing mo anak, walang ganun. Ang tatay namin, nagkikriticize sa amin. Pag medyo may mali kaming napupunto, ipapaliwanag niya sa amin. Eto kasi yan, no? Eto mga ebidensya. Yan. Ganyan yun eh. As in, siya ang talagang sikreto namin. Oh. Kaya nga sabi ko sa kanya, kasi meron ako mga kakilala na sinabihan ako ng father ko, ingat ka. Kilala ko yan. Kilala ko ang ano niyan, ang mga nasa paligid niyan. Ganito yan, ganito yan, ganito yan. Ingat ka lang. Tandaan mo, ito yan, ito. Yan, ganyan yan. Kaya sabi ko sa kanya, Daddy, observe ka lang. Observe mo. Let me know kung meron ka makita, kausapin mo yung mga tao dito, kausapin mo yung mga taga kay OJC, and let me know if there is something fishy. At alam nyo, maano ang ano ko, abogado yan eh. As in, trial lawyer yan. Alam niya kung tinatarantado siya, binubullshit siya ng isang tao. So, and eventually, nung pagbalik ko, tinanong ko sa kanya, alam mo, kahit siya 200% convinced na this person is really, he made something very special. Very, very special in the church na nag-reflect sa mga members niya. And in terms of case, alam na Pastor Kibuloy is just persecuted because of something else. Yun ang katotohanan. Yan ang mabigat ho yan, pero kasi sa mundo na to, madaling mag-accuse. Yun nga lang kanina nabasa ko eh. Ewan ko kung totoo yun Hindi ko alam pero kasi merong isa dyan na nagsabi, oy, sabi ni Bungal, bayaran ka daw. Sa loob-loob ko. Kay Bungal pa talaga kayo maniniwala? Yung kasarian nga niya, di siya sigurado eh. Di ba? Hindi siya na nga ayusin niya muna yun. At saka, di ba? May mga picture pa nga kami yan. Nagbigay pa nga ako ng grocery dyan. Siya yung mahilig humingi ng ganyan. May video yan, may picture yan. So, anong ibig ko sabihin? Sa mundo na to, yung akusasyon, madali yan. Kaliwat kanan, akusasyon pa. Sa amin, ang dami. How much more ang mga katulad ni Pastor Kibuloy na key person pagdating sa mga Duterte. Di ba? Hindi natin mapapagkaila yun. Malaking contribution not just on financial but in everything about PRRD. Kasi nakikinig si Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy. Walang biro. Di ba when we were there, nung first meeting na hindi pa wanted si Pastor Kibuloy, nandun si Pangulong Duterte, si Pastor Kibuloy, ino-observe ko yung relationship nila eh. They're so close. As in, magkabatak. Alam mo yun? Lumaking magkasama, magkabarkada. And yet, the respect of Pastor Kibuloy kay Pangulong Duterte was there. As in, respetado niya pa rin. Kahit sanggang dikit na sila. Okay? Pero ang hindi ko alam mo yun, hindi ko ina-expect yung respeto ni Pangulong Duterte pag nagsasalita si Pastor Kibuloy. Talagang nakikinig si Pangulong Duterte. This man, si Pangulong Duterte, hindi po yan basta-basta na tao. Kaya nga, mantakin mo isang mayor ng taga Mindanao na naging presidente, matalino. Di ba? Paano niya nagawa yun? And yet, nakikinig siya kay Pastor Kibuloy. Diba? Kaya ibig lang mang sabihin nun, iba ho talaga itong si Pastor Kibuloy. Nagkataon lang talagang dahil ganyan ang kanyang kalapit hanggang dikit kay Pangulong Duterte, kailangan talaga siyang pasamain nito ni Abalos. So it is unfair for the state or for the media and even Secretary Abalos
tagging Pastor Kibuloy as pugante. Pero para naman sa dating kadre ng CPP, NPA, NDF na si Ka Eric Celis, hindi tumataka sa bata si Pastor Apollo, kundi pinangangalaga at iniingatan lang nito ang kanyang buhay dahil na rin sa planong extraordinary rendition laban sa kanya. Hindi po siya tumatakas sa batas at katarungan. Inaalagaan niya pong mabuhay siya at maiwasan po ang isang napakadelikadong estado at instrumento nito na siyang kinakaharap niya ngayon. Actually, alam nyo, sa ginagawa ni Abalos, mas sigurado akong nakukonvince si Pastor Kibuloy na huwag magpahuli. Kasi obvious, mali talaga yung ewan ko ba, kung saang utak ni Abalos, hindi ko talaga alam kung bakit ganyan siya mag-isip. The more mo na talagang pinag-iinitan yung mama, the more na magtatago yan. Kasi mantakin mo, gagamitin mo buong resources ng pamahalaan just to bring him down para mahuli mo siya. Ibig sabihin, mainit talaga ang dugo mo. Lalo magtatago yung mama. Wala kang hindi ko alam bakit wala kang amor factor. Wala kang skill sa negotiation. 'Di ba? I mean, if you want, 'di ba sapat sasabihin mo, lumabas ka na, this is just a warrant. Anyway, you have a bunch of good lawyers. Warrant lang naman to, inosente ka naman, and we will make sure that you will be protected. Dapat ganun hindi ano kami sa'yo? Gagawin ko lahat para mauli ka. Hindi pwede. Talagang ano ka. Siyempre, ikaw. Pambirang buhay ito. Anong gagawin mo? Mainit ang dugo sa akin ito lalo kang hindi lalabas. Tama, mali. Wala talaga sa hulog si Abalos Abalos, tigil-tigilan mo na yung kung ano man ang vitamins mo Dagdag pa ni Celis, hindi lang naman si Pastor Apollo ang gumawa ng ganitong hakbang. Kung maaalala, maging si dating PNP Chief at dating Senador Panfilo Lacson ay nagtago rin sa kinaharap noon na arrest warrant. Hindi rin anya ibig sabihin na kung inakusahan na si Pastor Apollo ay guilty na ito. At hindi rin anya ibig sabihin na kung may kaso ito ay nawala na ang kanyang presumption of innocence. Samantala, paalala naman ng KOJC Executive Secretary na si Eleanor Cardona sa lahat na nagpaparatang na pugante si Pastor Apollo. Ito lang ang reminder sa lahat, please do not tread on dangerous ground when you touch pastors being a pastor of the flock of the kingdom of Jesus Christ. As is said in Psalms 105:15, touch not my anointed and do my prophets no harm. So this is a warning to those who are accusing pastor kung maka-prosecute kayo. Ito yung sinasabi ni Madam, tama naman. Okay? Pero it goes to every child of God. For every child of God, children of God, hindi pala, tama, child of God kasi every child di ba? Tama, sige na, tama na yun. As long as we understand each other. Sa bawat anak po ng Panginoon, pag ginawan mo ng masama ay talaga naman ang Panginoon ang magbabalik nito. Kaya nga 'di ba sinabi ng Panginoon is vengeance, give space sa vengeance ng Lord. Huwag kang magbalik. Ibig sabihin huwag kang gumanti. Hayaan mo ang Panginoon ang bumalik. So hindi lang po yan kay Pastor Kibuloy. Sa mga inaapi ho ng pinapersecute dahil sa wala namang ginawang mali, tama naman, nagkataon lang may mga nainggit, yan po ay babalik ho sa inyo yan. Kaya alam mo, Abalos, matuto ka. Hindi, matuto ka sa kasamahan mo.